unang-una, I would like to thank the Diskaya couple for giving posting. Oo nga. For the first time, mga kababayan. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba ninyo ngayon dito, gamitin ninyo. Ilumpis ka eh. Very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interes sa buhay nyo. Merong gustong sasakay, halimbawa mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas. Lalong-lalo na mga merlista. Ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo. I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman pinagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Ayun. Alam ba nyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta? Pwede mag-sample ka ng amount? Diba? Gusto nating malaman mga kababayan, magkano yung 25%, 30%? Example na project, di ba malulula kayo mga kababayan sa laki? Kay Saldico, sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Hindi dinaya nila tambalustos mga kababayan. Pero wala na po ang idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag may lasing na po akong kausap na na politiko. Lasing. Usapang lasing pala ito. Siguro mo ito dahil alam mo, teka muna. Yan na nga narinig niya sinabi. This is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka muna kasi baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunayan nga po, yung inuutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara na po. Pero sinasabi nila kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganun at saka kay ganun yung party niya. Tama? Yes po, Your Honor. Basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas. Maghuhugas kamay nito si Saldico at mga kababayan, Romualdez. Ang makakapag-ano lang nito, una, kung aamin yung kongresista na napunta talaga sa kanila. Pangalawa, kung ang kongresistang iyon, siya na ang magsabi na, ibinigay ko kina Tamba at Saldico. Sana nga mayroong kakanta dyan. Marami pang idadaanan mga kababayan bago talagang matumbok itong si Saldico at Tambaluslos. Sapagkat pero at least ito na. Nakikita niya sa'yo. First step na. Hindi lang para sa kanya, sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganun ang napagkakaintindi mo. Ang danilig ko po sa kanila ay sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. Wala pa siya? So wala pa siya ron? Opo. Animal. So, ang dami pala. Yun po ang mga narinig ko madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala pa sila? Opo. Ang dami. Kay Saldico. Yun po ang narinig ko lang. Are you done, Senator? Meron ka bang pictures? Thank you, Mr. Chair. Thank you. Senator Sherwin. One word. Pumalag si Junggoy, mga kababayan. Meron ka bang litrato ng mga pera? Pictures o kadalasan po, maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila, kadalasan po, syempre ang pagtatag po, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Sa Pinay yun sa hotel. Pero kaya mo silang i-identify kung sakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your Honor. Lahat ng kumukuha para... i-identify, tawagin dyan sa Senado. Nila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilalang tawagin. Yes po, Your Honor. I love it.
Mr. Sige. Diskaya, sigurado names. ako, The names. yan ng mga pinangalanan nyo. Pero tawagin nyo muna, baka aamin. No, sigurado. Sigurado, 100%. Pero baka yung 100%. Oh, tapos, kunin yung lie detector test ni Rafi Tulfo. ibang mga Binibida. ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or merong mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina totoo yun? Ledger lang po at saka Ledger. yung parang Wala voucher kasi yan, po yun. paper Opo, trail. pero hindi nila pinirmahan yun. For our records lang po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na panaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated, o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo, o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta. Kasi protected po sila ng mga ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Hindi nga re-releasean. Ang daming impluensya ng mga kongresista eh. Ano ka ba? Are you born yesterday? Yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang Hindi naman sila ang gagawa. Mag-uutos lang. pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Kaya Pag nakasabot. tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa Hindi pinagagawa nga, ko? ang congressman, hindi naman niya Kasabwat pwede kasi. pakialaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. So Tama. paano niya papakancel yung project ninyo kung hindi niya Kagaya nga lang sabi ni Abante, tinanong ko sa aking district engineer. Aking district engineer, animal. Diyan pa lang mga kababayan, kitang-kita na mayroong interaction niyang kongresista at mga engineer. DPWH. kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE tsaka RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko may control dito sa RD Di mo ba alam? at DE. Siguro, 100% po. 100% yun. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na Si mga Hart? Akala natin si Hart. may control sila, meron ring Sa likod, maganda rin, Parang si Hart. sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga Ano yun ni staff ni Sherwin Gatchalian? Mahilig sa magaganda. politikong nabanggit. Sino bang asawa nitong si Sherwin? Di ba maganda rin, beauty queen? Ingat ka sa mga staff niya. Itong DE at RD. Ano po, Parang si Hart, no? I invoke my rights po. Kasi po, sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre natatakot din po kami sa aming kaligtasan. Wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po, tawag doon yung session na, ang tawag doon sa session na Executive. session ko lang po siguro kung Pwede yun. gusto niyo kwento ko Mag-request sa ka na inyo. lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So, yun ang Executive session na muna. tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit i-invoke mo pa Kasi yun? ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% Sure. lang. Magta-tell all ka, lubusin mo na. Diba? Andiyan na tayo Mamatay ka. This connection, I think, Mr. Diskaya, Mr. Chairman, just to finish lang, Mr. Chairman. Hindi, kailangan ko lang masabi Ay, ito. sige. Kasi sa Republic Act 6981, Section 4, ito yung batas natin, may kinalaman sa paghingi mo ng proteksyon na maaaring makatulong sa inyo. Sinasabi yung ganito, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations na nangyayari nga po ngayon, in aid of legislation, Cargo mo na yan, witness Makoleta, ha? with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate. So kung gusto mo na mangailangan ka ng protection, ang committee ito sa pamagitan ng ang aming kakayahan, irerekomenda natin sa Presidente ng Senado at kapag ito'y kanyang pinirmahan, ay magkakaroon ka ng protection na nilalaman ng batas na ito. So pumapayag ka. Sa witness. Yes po, Mr. Okay. Chair. Si Bitoy, alerto si Bitoy, mga kababayan, Yes po, Mr. Okay. Chair. Good job, Bitoy. Proceed. Mr. Chairman, may I move to also subpoena the district engineers and regional engineers? Yung in mga connection bagman, to the isubpoena politicals nyo. that were mentioned earlier. Dahil alam naman ho natin na
mambabatas ho, bawal makialam sa implementation ng project. That's post-enactment, which is unconstitutional. Pero parang lumalabas ho sa kwento ni Mr. Diskaya, may control. Tama po ba? Can you Taranta confirm na. that may control yung 100%. implementation ng project? Hindi mo ba alam Yes yan? po, Your Honor. Which is unconstitutional, Mr. Chairman. So, maganda marinig na ho natin diretso sa district engineer at sa mga regional sabihin na. engineers itong ginagawa nilang Unahin niyo collusion. muna yung Parang may na-mention. collusion Merong sindikato na between the politico and the district Hello, engineer Heart. and Parang si Heart, oh. regional engineer. At the same time, Mr. Chairman, there was a request for And then mga kababayan, di ba maraming ganyan mukhang babae and akla pala. executive session. Uy, I lawit. also suggest to pursue that executive session without prejudice to informing the public on that information if we find that the public needs to know that information. Kasi ako naniniwala, Mr. Diskaya, sinabi nyo na lahat Tuloy na natin to. In the name of the truth. Diba? In the name of justice. In the name of fighting corruption. Kasi kung itatago natin to, wala ho talagang pupuntahan to. But we will allow you, with the permission of the chairman, may executive session. Executive session muna and then i-refer muna sa abogado. Dahil mahirap na mga kababayan, ma-technical. Without prejudice, kung ma-determine namin na kailangan malaman ng publiko, then dapat ulitin natin dito. Sige, agreed. Upon may advice po ng lawyer ko, sige daw po. Bakit Ano di yung sige? Ano natawanan? yung sige? Okay. Sige po. Sige po. Ang tanong niya... No. Pwede po sabihin ngayon dito. Ang tanong ni Senator Gatchalian kung... Go ahead with the executive session and then kung safe to say na isa publiko. Sorry po, Mr. Chair. Willing naman po ako na dito na pag-usapan. Pangalanan mo yung mga district engineer, regional engineer na merong kasindikato yung mga politiko. Sige, go. Pangalanan mo na yung politiko, di tuloy mo na. Dito Mr. po, Chair, dito I po. agree with the manifestation of Senator Sherwin. Please do not be selective. Pag binanggit mo na, nagbanggit ka na ng mga kongresista, mga ibang personalidad, banggitin mo na lahat. Nandito ka na Meron ka pa bang babanggitin bukod sa mga nabanggit mo na kanina initially Baka mabanggit si Jinggoy na mga opisyales ng DPWH? Mr. Chair, ito lang po kasi ang mga personal po ko pong mga hindi ko po kayang banggitin yung experience po ng ibang mga contractor po. Dito lang po sa experience, personal knowledge ko lang po. Sige, bigyan mo lang kami ng kopya kung ayaw mo banggitin. Pwede ba? Nandito na sa kanyang sworn statement. Okay. Andyan. Nabanggit siya sa sworn statement. Nabanggit na yung iba. Nabanggit na yun. Sworn Yung mga statement. ibang personalities. Minsan, ito si Jinggoy, mga kababayan, nanggugulo. Kaya banggitin? Nandito lang po sa loob ng aking sworn statement po lahat. District Yung mga pangalan. engineer, Nandito rin po. dito na rin, district engineer, Oh, regional andyan naman pala. engineer, yung mga nagsasabuatan para ipiting ka at I guess lutuin na rin yung project. Ito po, pwede ko pong Sino ba? Bakit? kung sino po yung mga congressman, sino po ang mga district engineer na nakakasakop doon sa lugar ng congressman po na yun na hindi na isulat dito, pwede ko pong pangalanan. Sandali lang. May binanggit ka kanina rito sa paragraph 22. Halimbawa, si Regional Director Eduarte Berhilio ng DPWH Region 5. Nandito ba siya? Wala po. Ayun, nandito Ayun, pala. ayun. Ayan, Pagkatapos, mga kababayan. nabanggit mo rin si District Engineer Henry Sige. Alcantara, Let him talk. DPWH Bulacan East at Bulacan First District Engineering Office. Nandyan po ba? Nandito din po. O yan. Sige. Senator Gatchalian, nandun yung dalawang opisyales ng Na pangalanan. DPWH na binanggit niya sa paragraph 22 ng kanyang sworn statement. Oh, paupoy na kaagad dito. Tawagin. Lido, Henry. DE Henry Alcantara po, for example, binibigay po namin yung 25%. Opo. Para po dun sa, kay ano daw po, kay, hindi daw. Narinig ko. 25% hindi pa po kasama yung parking. 5 kasi ang parking o May pass-through. parking pa? Meron ka dito sa number 28, may binigyan ka raw 30%. Yun ang malaki. Yun ba pinakamalaking... Si Roman Romulo. Yun naman po kay Kong Roman Romulo po yun. Para kay Kong Roman Romulo, sabi ni DE Aris, bali, kaya po naging 30 yun kasi 25% para sa Spacker. taas at 5% Dali Sino ko. yun nasa taas? kadalasan po Kumain na si Bitoy. open secret naman po ito eh. Secret na open.
Ano po, ang tinuturo nila madalas si Saldico at saka si Speaker po kadalasan ang sinasabi nila. Opo. Okay. Tapos yung 5% naman po para po kay Congressman Romulo pag insertion. Pag hindi naman po insertion, mabababa ng kapiraso. Yung pinakamalaki, 30% yun na shell out mo. Kasi po kasama na po doon yung insertion. Yung parking fee o pass-through. Kaya naging 30. Pass-through. Yes, I understand. Kaya nga, yun ang pinakamalaki. Kasi yung ordinaryo, 25%. Correct? Opo. Dati Jingoy, magkano? Po. Alright. Nandito na si... Mr. Chair, may masingit lang ako, Sen. Tanungin ko lang si Curly Discaya. Mr. Chair, so kung 30%, may 5% parking, 35%, ilan na natitira sa proyekto? Hindi po. Kanina po, kaya pinagsama po yung 30. Kasi isang hingian lang po ang ginawa ni D.A. Aris at pinabigay na lang doon sa secretary na si Secretary Ann. So ngayon po, bali kaya naging 30 yon kasi 25% doon para sa taas. Tapos yung 5% doon para kay Kong Roman Romulo as insertion. Yun lang. Yung parking fee. Parking fee, sorry. Fee. Oo. So, Kaya naging parking pinagpas fee. po yun, naging 30 kasi isang hingian lang 30. ginawa. Wala na kayong nilalagyan pa na iba na binibigyan sa LGU maybe para pirmahan yung mga kung ano man yung kailangan pirmahan para matuloy. Meron din yan. Wala natin Sa LGU, kadalasan wala po. Wala. Wala na, walang pakialam doon. Magkano po ang kinikita nyo naman? Kung binigay nyo yung 30%, magkano po ang binabawas pa ninyo doon sa, for example, 100 million, 30% po yan, that's about 30 million. So may 70 pa. Magkano po yung, syempre, tatrabahuin nyo, magkano kailangan ang kikitain nyo pa dyan? Kadalasan po ang natitira na lang sa amin, minsan pag minalas-malas, lugi, kung sinuwerte, minsan 2%, 3%. Pag sinuwerte pa, 5%. Paano? 2%? 5%? 3 to 5% po, minsan ang natitira na lang. Minsan lugi pa. So 70, bawasan mo pa ng 5%, so 65%. Tama po ba? Paano kayo yumaman kung ganun? Opo. 2% Ito po lang. ba ang ginagawa niyo yung proyekto? So matatawag natin substandard dahil para kumita kayo, para maibigay ninyo yung komisyon, bawasan ninyo yung bakal, bawasan ninyo yung mga semento para may maiabot lang kayo. Tama po ba? Hindi po, wala pong substandard, tama pa rin. Para sa kasi hindi po siya Hindi aamin yan sa puntong ganyan mga kababayan dahil dyan sila madadali niyan. papasa sa testing ng DPWS pa rin at ganoon din po, hindi po Ang question mga kababayan, nag-certify din na pasado sila, DPWH din. tatanggapin ng Mr. warranty Vizcaya, ban. Hindi po Hindi ako naniniwala na Kasi, ganito na lang. Kumuha kayo ng independent na taga-check kung substandard o hindi. Sige, yan na lang. sa DPWH, kasabwat na ho ninyo yung district engineer at saka regional director. Paano po? Pati yung COA, kasabwat din ho ninyo. Magbubulag-bulagan na lang yung tatlong yun. hindi po, wala po kaming hindi po namin nakakausap yung COA. I-challenge mo na lang. Yung DPWH, siyempre kasabwat nyo na, binigyan nyo na ho eh. Pipikit na lang nila yung mga mata nila. Kaya magiging substandard po talaga yan. I mean, Substandard. whether you like it or not, para ika nga kumita din ho kayo. I don't think 2% lang po ang kinikita nyo rito, 3%. Magpapakanda hirap kayo, 2 to 3%. Kakayanin ba ng 2 to 3% yung mga sasakyan na binili nyo na pagkadami-dami po? I mean, that's way, ika nga, unbelievable po. Your Honor, kaya po. Dahil 23 years naman po namin pinaghirapan po yun. Kasi noong mga panahon po nung mga una po, ay magaganda naman po ang kinikita namin. Ngayon lang pong panahon na to na ito ang medyo lumiit po talaga. 25% po ng what? Ng cost ng project. Tama po ba? Ng contract cost. Contract cost. For Grabe. example, 100 million yung paggawa ng 25 flood million. control na ito. Example lang po natin, 100 million. So, Hindi, ang nakuha nilang mga kababayan, bilyones na kontrata. 25 million po ang pupunta doon sa proponent. Opo. 25 million. So, matitira is 75. Ganun po ba? Opo. Bali, ang pass-through naman or parking fee is 5. Excuse me. Para malinawan natin, dito kasi sa paragraph 18 ng iyong sworn statement, may binabanggit kang 25%. Ngayon, pagka sumulong ka sa, kung hindi ako nagkakamali, number 22 paragraph, o paragraph 22, meron na namang 25%. Kaya doon lang 50 na. Kaninang sinasagot mo si Senator Sherwin, meron kang binabasang note dyan. Pwede mo bang i-plus na lang dito? Kasi hindi natin malaman kung sino-sino pa lahat ang binibigyan mo. Doon pa lang sa 50% na yon,
ay 25-25 ba yun? delikado na talaga yung project mo. Naniniwala ako na dahil binanggit mo nga, kakutsaba mo na yung mga ibang binanggit mong mga tama naman, yung tanong ni Senator Sherwin. Baka Ano naman mag-check-check? magsasakripisyo na yung project unless ma-justify mo sa pamamagitan ng presentation. Ilan ba talaga yung napupunta kung kani-kanino para sa ganun makita natin? Ilan na yung naiwan net, sa budget? magkano na lang talagang matitira sa project? Minus na Meron ka kurakutan. bang calculation dyan para madali tayo? Sa kurakutan, magkano yung ha? napupunta sa congressman na kagaya ng sinasabi mo? Magkano napupunta kung kani-kanino? Kasi merong back dyan, merong COA, merong material testing, merong kung sino-sino. Baka naman nilagyan mo na ng porsyento yan, madadali tayo rito. Hindi kasi pareho yan, pero estimate Mr. na lang. Chair, okay lang po ba i-flash sa yung sample computation Bigyan ko mo po? muna ako ng kopya pagkatapos i-plus natin para maintindihan ko rin yung presentation mo. Sige, i-flash sa iniduro. Ang mga kurakot na Yung staff, politiko. pakitulungan si Mr. Diskaya para ma-plus natin sa ano. Ibigay mo kay Marcoleta. Doon pa sa babae. So ito babasahin ko ano. Meron po silang for the record, meron po silang binabanggit na assumption as basis to compute the actual costing based on standard experience between 2022 to 2025. ABC 75 million. Ang winning bid po ay 72 million. 43% po ang SOP. Wow, 43. 3% ng winning bid. Broken down into the following. Ito po allegation nila, no? Speaker Romualdez Saldico, 25%. Wow. Congressional pass-through fee, 5%. Ayan na naman. Buyout fee ng BAC, 6%. DPWH, DE and RD, 7%. O, yan po yung 43%. Sa mga tweet, yun ang natitira. Aalisin nyo pa yung tax na 7%. Broken down into income tax, 2%. At withholding value added, 5%. So, ang project cost po sa kanilang approximation is 5% lang ang between VAT? 35 to 38%. Ito na lang ang natitira. Sa mga tweet po, 25 kung to 100 38? million ang project, Senator Sherwin, ang natitira is between 35 million 35. to 38 million talaga magsasaper ang project. 35 Ang net to profit po nila sa calculation is between 12 to 15%. Ang tanong po kanina, Mr. Diskaya, because this is very important, kung ang cost na lamang po ng project is between 35 to 38%, hindi mo ba talaga magsasaper ang project? Ang importante rito ay katulad nito, flood control. Buhay po ang sinesave, kaya po inaayos natin, sinisinop natin ang ating mga river basins. Ngunit kung ang project, ang panggastos ng project ay matitira na lang 35 to 38%, paano nyo magagaranti na magagawa po natin ang project sang-ayon doon sa pagkakadrawing ng DPWH? Mr. Chair, sagutin ko lang po ng detail by detail. Opo. Kadalasan po, Mr. Chair, may warranty bond po kasi yung aming project. At pangalawa po, pag nag-collapse po ito dahil dinaya po namin, mas malulugi pa po kami. Sa napakaliit na natira sa amin na minsan 5%, 3% na nga lang, magko-collapse pa. Kaya ang ginagawa po namin, Mr. Chair, ginagawa po namin ng tama ayon sa plano, ayon sa specs, ayon sa program, ayon sa... Eto na lang mga kongresista, mga senador. Maghanap na lang kayo ng independent inspector. I-check nyo lahat ng project nila kung mayroong substandard at mayroong ghost project. Dahil hindi rin naamin mga kababayan na substandard yan eh. Sa design, ang ginagawa po namin ay mga suppliers po kasi maganda naman po ang pagkakaprograma nila ng presyo. So, for example po, yung sheet piles po dyan, Mr. Chair, na nakalagay, sa budget po ng program of works, 14,256 million. Pero sa actual po, kaya po naming mabili sa market ng volume ng 6,652 lang kasi maramihan. Okay. Yung Global concrete price. naman po, Teka muna, sheet pile ang sinasabi mo. ito po mga components po ito ng flood control. Maganda yung presyo, kaya makakabili ka ng mas mura. Yes po, your... Hindi kaya kagaya ng binabanggit ng gobernador ng Mindoro Oriental, 12 meters ang kailangan na ibaon mo sa lupa. Ang problema, yung 12 meters, kinatay, ginawan 3 meters. Baka naman ganun ang project mo. Hindi ko po kayang sagutin, Mr. Chair, yung gawa po ng iba. Hindi, ikaw ang tinatanong ko. Na-example ko lang yung Mindoro. Baka ganun ang gagawin mo, may mali talaga. Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag-a-absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na barya-barya lang. Dinala lang po namin sa mas maraming uri ng Barya-barya project. pa yan ha? Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator Rapi. Kasi
Sa pagsasalita niya, para bang siya pang naapi rito. Magtsatsaga lang sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi I-check mo na lang personally. ng DPWH. Para matapos na yan. Project. Tama? Opo. Your Ano Honor. nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po. Yeah, wag ka na magmaang-maangan. Flood control po yan, Mr. Chair. Michicha? UP Manila Rizal Hall, yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin, yung building na yun. St. Timothy Construction Corporation. Oh, eto na. Tingnan natin mga kababayan kung nagsisinungaling siya sa quality ng kanyang mga obra. Contractors, Pacifico and Sara Discaya. 30 Ano pala million nangyari? Noong 2018, ang pinondo para 2018. Backtrack ka na naman. dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga may mga suspension po yan. May time suspension. Paki-explain. For 7 years, 30 million pinondo rito sa UP Manila, hindi mo patapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto ninyo on the level, di ba? In-inspect ng DPWH. Siguro you're referring Bakit to bumalik ka 2018? Baka nakalimutan niya yan na mayroong suspension. Constructors Performance Evaluation Yung current na project. System, yan ba yun? Okay. So, dumaan kayo sa CPES. So, kung dumaan kayo sa CPES, bakit itong 2018 na project nyo sa UP Oy, Rafi, Tulfo, bago ka siguraduhin mong nakuha mo lahat ng detalye. Hindi lang sa cellphone. Yung paper na anong nangyari sa dokumento talaga ba? Kung mayroon ba suspension? Nabayaran ba? Anong nangyari sa pera? Cellphone lang ang hawak niya, mga kababayan. Yung Rizal Hall, hindi pa tapos-tapos na binadgetan ng 30 million. So, mga estudyante, hindi nagagamit yun. So, tumatambi na sa labas. Mr. Chair, yung DPWs po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Project mo to hindi naman sa DPWs binigyan 30 million. Sa iyo binigyan 30 million. O ba? Ang tanong, natanggap ba niya ang 30 million? Hindi kasi kompleto ito si Rafi Tulfo ng dokumento, mga kababayan. Biglang agad. Sugod, mga kapatid. Tulak sa DPWH. May mga time suspension po yan, extension. Then explain Tanungin mo na lang, Tulfo, na tanggap ba niya yung pera? to us because this has been for 7 years. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho. Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-uusapan natin. Sige, sagot. Your Honor, may Rizal mga Hall. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po next. No. Hindi yan basta-basta nga ngayon na ora mismo, Rafi Tulfo. It 2018 hasn't pa been accomplished. May mga kausap kami doon sa eskwelahan. Sige, kunin mo dokumento mo. Yung professor po doon, hindi po yung nila mga kami tao. binibigyan ng Hindi ka binibigyan ng profession ng hindi po nila ina-approve pa po yun na makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million? Since 2018, hindi kayo inaaprubahan ng professor. Siyempre, yung professor, papayag yun. Kapakanan ng eskwelahan yun. Kapakanan ng mga estudyante nila yun. Ba't di ka Natanggap mo na ba ang papayagan ng pera? professor Na magtrabaho doon. That's stupidity. Paliwanag mo nga At kung its bakit best. meron suspension. Yun ang tinatanong Bakit may suspension? Ano ba nangyari? Yun ang ipaliwanag mo. Hindi po approve sa kanila yung design base sa DPWS po kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi. Kasi ang magkausap po, yung consultant po ng eskwelahan at ng Hindi, ang DPWS tinatanong po. ni Senator Rapi, binayaran ka na Binayaran ka na ba? Yes. Hindi. Bayad na. Kasi ganito. Pasagutin mo muna, Tulfo, kung nabayaran. Baka iba yung nakatanggap ng bayad. Yan, Mr. Diskaya, bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba approvean yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo. Di ba DPWS ang gagawa niyan? Kung sino man yung nag-request ng eskwelahan na para sa proyektong yon. So, ba't di ka aprubahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabahuin kung pinakita nyo sa kanila yung plano ng building na gagawin nyo? Sagutin mo muna, Biskaya, kung natanggap mong pera. Mr. Pinakita nyo o hindi yung plano? Ang gulo nito Bago si nyo Tulfo, gagawin no? yun, kasama yung Ito problema ni Tulfo, mga kababayan. Hindi niya pinapatapos. Kung kailangan, tatawagin yung eskwelahan at papakita nyo, pipresenta nyo, ito po yung plano na gagawin Sabi mo, 2017, 2018, 2022 yan 2023. namin. Ito yung structure. 2023, 24. Government project kasi ito dahil UP Manila. Sino ang gumawa ng project? Sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod lang po kami kung ano po ang Sino nga? design. Sino DPWS po. Bakit di matapos-tapos? Ah, Sino sa DPWH?
Turo mo. Ano po, Nandito mga ba? ano po, mga district engineer po ang Anong pangalan? Si Anong pangalan? dati po nung nakaraan panahon pa po ni district engineer. Tapos ngayon po bago na po yung district Hindi ka engineer. sino ngayon noon? Dati. Sino noon at saka ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin matapos-tapos. And yet, yung 30 million na-release na sa inyo. Ano ba yan, 2018? Nagbabacktrack kasi kay dating Pangulong Digong na naman mga kababayan eh. Samantalang 2023 naman binigyan ng Opo. Bali, alam ko po, Budget. ang mobilization lang po ang Ganitong gawin natin, kasi kahit hindi flood control ito, public works naman ito. Pwede mo bang isubmit sa komite, ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang nagko-complain nga ang mga estudyante. Pwede mo bang isumite sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay. One question. Mr. Chair. Oh. Mr. Chair, may isang tanong lang. Oh, ay nako. Sige mga kababayan, stress na tayo dito. Abangan ang susunod na update ha, abangan. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.